Sa isang lumang unibersidad sa University Belt, may isang kwento na hindi kailanman nawala sa usap-usapan ng mga estudyante. Ito ay ang kwento ng Black Lady na madalas makita tuwing hating gabi, naglalakad sa kahabaan ng lumang gusali ng aklatan. Isang gabi si Marco, isang estudyanteng abala sa kanyang pananaliksik para sa nalalapit na pagsusulit, ay nagpasyang magpuyat sa aklatan. Kailangan kong tapusin ito, bulong niya sa sarili habang nagbubuklat ng mga aklat. Habang tumitiklop ang gabi, ang katahimikan ng aklatan ay unti-unting napalitan ng mga kakaibang tunog. Tunog ng hakbang na walang pinagmulan, bulong na hindi maintindihan, at bigla ang ihip ng malamig na hangin. Siguro, pagod lang ako, isip ni Marco, pilit binabalewala ang kanyang nararamdaman. Nang mag-alauna na ng madaling araw, nagpasya siyang magpahinga at lumabas para magpahangin. Sa kanyang paglalakad patungo sa pintuan, isang anino ang kanyang napansin sa sulok ng kanyang mata. Isang babaeng nakaitim, mahaba ang buhok na tumatakip sa mukha, nakatayo sa dulo ng pasilyo. "Excuse me, miss, bawal na po dito." Sarado na ang aklatan, mahinang sabi ni Marco, ngunit walang tugon mula sa babae. Nang maglakas loob siyang lumapit, bigla itong nawala na parang bulak. Bumalik si Marco sa kanyang mesa, ang puso'y mabilis ang tibok, ang isipani puno ng takot. Hindi nagtagal, narinig niya ang isang mahinang boses ng babae, "Hindi ka dapat nandito." Lumingon-lingon si Marco, ngunit walang ibang tao sa loob ng aklatan. "Sino ka? Ano ang kailangan mo?" tanong niya sa kawalan, ang boses ay nanginginig. "Walang makakaligtas," bulong ng boses, mas malapit na ngayon, tila nasa kanyang likuran na. Nang magbalik siya, nakita niya ang Black Lady, ngayon ay nakaharap sa kanya, ang mga matay walang buhay, ang mukha'y balot ng kalungkutan at galit. "Ano ang gusto mo sa akin?" sigaw ni Marco, ngunit bago pa man siya makatugon, naglaho ang babae kasabay ng pagpatay sindi ng mga ilaw. Nanginginig at pawisan, nagtatakbo si Marco palabas ng aklatan, hindi na lumingon pa. Mula noon, hindi na siya nagpasyang mag-isa sa gabi, lalo na sa aklatan. Sa mga sumunod na araw, ang kwento ni Marco ay kumalat sa buong unibersidad tulad ng isang mabilis na apoy. Ang ilan ay nagduda, ngunit ang iba, lalo na ang mga nakaranas na ng kakaiba sa lumang aklatan, ay naniwala ng walang pag-aalinlangan. Isang gabi, tatlong mag-aaral na sina Leah, Ivan, at Joy, na hinamon ang kanilang pagkausyoso at ang pagnanais na patunayan kung totoo ba ang kwento, ay nagpasyang pumasok sa aklatan matapos ang hating gabi. "Dapat mag-ingat tayo," bulong ni Leah. Ang kanyang flashlight ay gumuguhit ng mahahabang anino sa madilim na pasilyo. "Kwento-kwento lang yan. Wala tayong dapat ikatakot," sagot ni Ivan, ngunit sa tono ng kanyang boses, bakas ang kaba. Nang sila'y makarating sa pwesto kung saan nakita ni Marco ang Black Lady, bigla silang napahinto. Isang malamig na hangin ang dumaan, kahit nasarado ang lahat ng bintana at pintuan. "Ano yun?" tanong ni Joy, ang kanyang boses ay halos pabulong. Walang sumagot, tila lahat ng tunog sa mundo ay nawala, maliban sa mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso. Biglang, isang mahinang iyak ang umalingaw sa pasilyo, unti-unting lumalakas, hanggang sa ito'y naging isang malakas at masakit na daing. "Kailangan nating umalis, ngayon na," sigaw ni Leah, ngunit bago pa man sila makagalaw, lumitaw ang Black Lady sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mahabang buhok ay tila sumasayaw sa hangin. "Iwanan niyo ang lugar na ito," bulong ng babae. Ang kanyang boses ay malamig at nakakapangilabot. "Wala kaming ginagawang masama, gusto lang namin." Hindi na natapos ni Ivan ang kanyang sasabihin dahil biglang nagbago ang anyo ng babae. Ang kanyang mukha ay naging mas nakakatakot, ang mga matay nagninggis sa galit. "Hindi kayo nakikinig," sigaw niya, at sa isang iglap, ang mga libro sa mga estante ay nagsimulang lumipad, nagkakalat sa sahig, ang mga ilaw ay kumikislap-kislap. Nagtatakbo ang tatlo, palabas ng aklatan, hindi na lumingon pa. Sa labas, hingal at takot ang makikita sa kanilang mga mukha. Sa mga sumunod na buwan, ang atmosfera sa unibersidad ay nagbago. Ang dating buhay na campus ay nabalot na ngayon ng isang makapal na belo ng katahimikan tuwing gabi. Walang sino mang naglalakas loob na magpaiwan pagkatapos ng dilim, at ang mga gwardya ay mas naging alerto, bagamat sila man ay nag-iingat na hindi masilayan ang Black Lady. Ngunit sa isang hindi inaasahang gabi, isang bagong propesor sa unibersidad, si Dr. Reyes, na hindi kumbinsido sa mga kwento,
ay nagpas siyang magtrabaho ng hating gabi sa kanyang opisina sa loob ng lumang gusali malapit sa aklatan. Mga kwentong bayan lamang ang mga ito, aniya sa kanyang sarili. Habang abala si Dr. Reyes sa kanyang mga papel, nagsimulang kumalabog ang mga pintuan at bintana ng walang dahilan. Sa una, pinilit niyang hindi pansinin ang mga ito, ngunit hindi nagtagal, nagsimula siyang makarinig ng isang mahinang bulong, na unti-unting lumalakas, lumabas ka na. Lumingon siya sa paligid, walang nakita. Sino nandyan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa at bahagyang takot. Walang sumagot, biglang. Ang kanyang mesa ay nayanig, at ang mga libro at papel ay nagsimulang lumipad sa ere, nagkakalat sa sahig. Nang tumayo siya para mag-imbestiga, isang malamig na kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat. Napalingon siya ng mabilis, ngunit wala siyang nakita. Ang pakiramdam ng kamay, gayunpaman ay hindi nawala, mas humihigpit pa nga. Ano ang gusto mo? Sigaw niya sa dilim, ang kanyang boses ay umalingaw sa walang laman na pasilyo. Nang walang babala, ang pinto ng kanyang opisina ay bumukas ng malakas, at doon niya nakita ang Black Lady, nakatayo sa pasilyo, ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa galit. Hindi ka nakikinig, bulong ng babae, ang kanyang boses ay malamig at matalim. Nagmadali si Dr. Reyes na kunin ang kanyang mga gamit at tumakbong palabas ng opisina, hindi na lumingon pa. Habang siya ay tumatakbo, ang mga bulong at iyak ay sumunod sa kanya, hanggang sa makalabas siya ng gusali at tumakbo patungo sa seguridad ng ilaw sa labas. Kinabukasan, ibinahagi ni Dr. Reyes ang kanyang karanasan sa ibang mga guro at estudyante. Bagamat marami ang natakot, ang ilan ay nagpakita ng interes sa pag-aaral at pag-unawa sa misteryo ng Black Lady. Isang grupo ng mga estudyante, kasama ang ilang guro, ay nagpas siyang magsagawa ng isang formal na investigasyon upang alamin ang totoong kwento sa likod ng alamat. Sa kanilang paghahanap ng katotohanan, natuklasan nila na ang Black Lady ay isang dating estudyante ng unibersidad na nawala ilang dekada na ang nakakaraan. Ayon sa mga lumang talaan, siya ay kilala sa kanyang kagandahan at talino, ngunit isang trahedya ang naganap na nag-iwan sa kanyang espiritu na hindi matahimik. Habang lumalalim ang kanilang investigasyon, nagsimula silang makaranas ng mas madalas na paranormal na aktibidad, ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang mga pahiwatig at mensahe na tila nag-aanyaya sa kanila na lutusin ang misteryo at bigyan ng kapayapaan ang kaluluwa ng Black Lady. Sa pagtutulungan ng buong komunidad ng unibersidad, nagawa nilang matukoy ang hindi nalutas na mga isyu sa nakaraan ng Black Lady at sa wakas ay nagdaos ng isang seremonya upang bigyan siya ng kapayapaan. Matapos ang seremonya, ang mga kakaibang pangyayari sa campus ay unti-unting hamuka. Bagamat ang alamat ng Black Lady ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng unibersidad, ito ay naging isang paalala na sa bawat kwento ng takot, mayroong pagkakataon para sa pag-unawa, pagtulong, at pagpapalaya ng mga kaluluwang ligaw sa paghahanap ng kapayapaan.